Welcome to our channel and welcome to another technical analysis video. And in today's video, pag-usapan naman natin sina SGP, Globe, and Web. Pero bago tayo magsimula, recap muna tayo sa Philippine Stock Exchange Index. Sa mga bago sa channel ko, I am using weekly time frame and gumagamit ako ng mga moving averages, saka support and resistance lines. Back to our analysis. In this chart, could start yung PSEI. It go as high as 6,400, breaking out from our initial 6,100 level initial resistance target. Unfortunately, nag-close yung chart down back to 6,100 level. Okay pa din, though mukha siyang bearish, but it shows na nire-respect niya yung 6,100 level as its resistance level. Or PSEI, ang gusto natin makita is wag na muna siya bumaba dito sa 6,100. Either magkaroon muna siya ng consolidation at these levels para ma-maintain niya yung mga candles above our bullish area. Or positively mag-attempt na siyang i-break out itong 6,600 resistance level. Breakout dito. So, proceed naman tayo sa mga stocks na pag-uusapan natin in this video. Una sa listahan natin is SGP or Synergy Grid. Weekly chart shows strong bullish direction. Itong recent candle niya, though it shows a bit bearish dahil dito sa week line niya. Still, intact pa rin yung bullish trend niya. Medyo mataas na yung growth or price ni SGP. So, if wala ka pang position with SGP, you need to be extra cautious and set your parameters and conditions well. When ka mag-entry and set up your stop loss in case na magkaroon ng profit taking for SGP. For me, if you already have a position and you wanted to maximize your gain potential, pwede mo siyang i-follow trend using the 20-day moving average as your exit position. If mag-enter ka pa lang or planning to add for additional positions, I prefer you wait for some pullbacks or corrections. Then dun ka mag-entry sa mga resistance levels na gagawin niya because of the pullbacks. And similar dito, and pullback. Itong red candle pullback, pwede ka mag-entry dito. Ito, another pullback, entry dito. So, good luck sa mga team SGP dyan. Sunod naman natin is Globe. For Globe weekly chart, makikita natin dito na it just recently touched the 20-day MA, which for me is a good sign of a potential bull run. Or my setup, ang gagamitin kong mga potential entry is itong taas ng box. Itong taas ng box ng enter sa breakout ng box or aggressively while nasa loob pa siya ng box, pwede ka nang bumili. And yun, kasi above naman siya sa 20-day MA natin. Then additionally, set up your stop loss once it breaks down sa 20-day MA. Ibig sabihin, hindi nag-materialize yung setups or yung trade plan mo pag bumaba pa siya dito sa 20-day MA. Yan, either entry dito sa habang nasa loob siya ng box or pag na-confirm na yung breakout niya dito sa Larva's box natin. So, let us see if bibigyan tayo ni Globe ng magandang run based from our setups or hindi naman siya magtutuloy sa bias natin and hindi mag-materialize yung trade setup natin. Last on our list is Web or PhilWeb Corporation. Overall, bullish itong weekly chart ni Web. Kung makikita natin, above siya sa 20-day moving average natin.
And it also strongly shows kung gaano niya nire-respect yung 20-day MA niya as it is strong support line. Kasi tuwing bumababa siya sa 20-day moving average, umaangat ulit siya. Eh, 'pag lumalapit siya sa 20-day moving average, tumataas. 'Pag bumaba siya, tataas na naman, 'yan. Hindi niya binabasag yung 20-day moving average niya. Dito sa box natin with web, pinapakita niya yung probability na potential na magkaroon ng breakout, which would give us a good opportunity to enter web. It also shows dito sa plotted box natin na nagkaroon na siya ng consolidation ito, consolidation. Nagre-resist siya sa taas ng box, and every time na umaabot siya dito sa taas ng box is hindi siya nagtutuloy, 'yan resist dito, and dito nag-resist siya. And this provides us a strong signal na once na ma-breakout si web dito, mag-breakout siya, mataas yung potential niya na magkaroon ng bullish run or magkaroon ng continuation dun sa trend niya. Then for the setup, just simply set your stop loss below the 20-day moving average to protect yourselves 'pag hindi siya nag-materialize. So tignan natin if in the coming weeks kung ano ba yung papakita ni web na direction, if magiging uptrend pa rin ba siya or makakakita tayo ng heavy sell-off or selling pressure this coming weeks. So bago ulit tayo matapos sa video, pag-usapan naman natin, ano ba yung backtesting. So isa 'to sa pinakaimportanteng step bago natin gamitin ang isang strategy na inaaral natin sa actual trading natin. Ano nga ba ang backtest? Simple lang, tinetest mo yung strategy mo na gamit yung past chart data para mapakita kung effective ba yung strategy or yung setup na inaaral mo. Halimbawa, may strategy ka na bumibili ka kapag above sa 20-day moving average ang stock. Pwede mong balikan yung mga previous chart movements at titignan kung profitable ba ito over time. Dito mo kasi malalaman kung gaano kadalas manalo yung setups, gaano kalaki yung mga possible na profit, and gaano kalaki rin yung risk if matatalo siya every time na natatalo yung or hindi nagma-materialize yung trade idea. Tandaan, backtesting doesn't guarantee future profits kahit makikita mo na sa loob ng 100 trade setups kahit 90% pa yung win rate niya is hindi 'to guarantee na magiging tuloy-tuloy yung panalo mo. Pero malaking tulong yung backtesting para magkaroon ka ng confidence at maging mas structure yung trading plan or trading idea mo. So hanggang dito muna. If nakatulong sa iyo 'tong video, please like and share, and if gusto mo ring suportahan yung channel ko, pa-subscribe na din. Thank you for watching and see you sa susunod na video.